oportunidad para sa mga OFW na nagbabalak magnegosyo sa Pilipinas. Sa puhunan na 200 hanggang 300,000 pesos, makapagsisimula na ng isang tattoo studio. May balitang Middle East, si Roland Blanco. Mainstream na ang industriya ng skin art sa Pilipinas. Kung dati nauugnay ang tattoo sa mga preso at gangster, hindi na ngayon. Sa ikatlong pagkakataon, isinagawa ang tattoo event sa Subic, Zambales na nilahukan na may 60 tattoo artists at iba pang nahihilig sa skin art. Stop the Hate ang kampanya para umano mabawasan ang social stigma sa mga taong may tattoo. Stop the hate kasi yung towards negativity, it's yung tattoo discrimination, racism, bullying, basta anything about negativity. Basta laging positive. Target ng organizer na maging skin art capital of the Philippines ang bayan ng Subic. Higit 100 tattoo artist at modelo at mga kinikilalang pangalan sa mga pagtatattoo ang sumali. Hindi natin makukuha yung quality na gusto natin gawin. Maganda talaga yung may quality rin yung gamit mo para magawa mo na maganda yung trabaho mo. Sa Saudi, maraming OFW na sideline ang pagtatattoo. Payo ni Zambahon, mag-level up sila at mag-invest sa mga makabagong gamit. Base sa 22-year experience niya bilang tattoo artist, priority ang protection sa mga kliyente. Kwento niya, walang silbi ang ganda ng trabaho kung masusugatan at magkakasakit ang mga customer dahil sa mga improvised at unsanitized na mga gamit. Tulad ni Zambahon, may sariling studio si Christopher Giliergan. 200,000 hanggang 300,000 piso ang kapital para makapagpatayo ng kalidad na tattoo studio. Dapat panatilihing malinis ang studio na tulad sa isang klinika. Kailangan minamarket mo rin yung artist mo para yung business mo makilala. Studio owner at mismong si Giliergan din ang nagtatato sa kanyang mga kliyente. Para sa mga OFW na nais magtayo ng parehong negosyo sa mga skin art competition tulad ng annual event sa Subic, makikita ang mga potential tattoo artists na pwede nilang maging empleyado. Para sa Balitang Middle East, Roland Blanco, Subic, Zambales.